Ayan na mga kababayan, ayan na, binuking mismo ng anak ni Senator Marcoleta na ayon sa kanyang nakuhang source galing mismo doon sa loob ng PCO mga kababayan na itong Presidential Communications Office ay nag-hire daw mga kababayan ng mga reactors o etong mga tinatawag na mga trolls para purihin mga kababayan ang mga post, ang mga balita, at ang lahat ng mga pinapublish mga kababayan ng PCO. Si Marcoleta mismo ang nagsabi mga kababayan, no? At ang nagsumbong sa kanya yan, galing mismo sa PCO. Nagbabayad daw mga kababayan para i-heart, para purihin, para sabihin mga kababayan, natutuwa ang mga tao dito sa pinaggagawa ng PCO at ng gobyerno. Diyos ko. Sabi pa ng anak ni Marcoleta, di ba dapat ang trabaho nitong PCO mga kababayan ay dapat magbigay ng achievement? Ilahad ang mga achievement ng gobyerno. Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit ang ginagawa ngayon ng PCO mga kababayan ay puro atake? At eto pang mga commenters silang mga bogus mga kababayan di umano, puro papuri. Ay nako, panoorin niyo po ha. Nakalagay po sa mandato ng PCO na ang Presidential Communications Office ang magsisilbing primary communications arm ng gobyerno. Miscommunication. Oh. Sa totoo lang mga kababayan, palitan na yung PCO. Presidential Communications Office? No. Presidential Miscommunications Office. Lalong-lalo na tagsasalita yan si Auntie Claire mga kababayan. Miscommunication ang nangyayari. Lahat nagkakagulo mga kababayan. Walang power itong kalbo eh. Itong kanyang sekretary mga kababayan. Dahil umamin mismo sa Auntie Claire na direkta siyang nagre-report sa palasyo kay BBM, hindi dito. At isa sa mga pangunahing trabaho ninyo ay ilathala ang mga magagandang achievements. Ilathala ang mga magagandang achievement? Kayo na ang humusga mga kababayan. Anong achievements ang pinagnangak-ngak kung meron man itong PCO mga kababayan, lalong-lalo na yung tagapagsalita ng Malacanang? Di ba? Sa halip na achievement, baka walang achievement mga kababayan, kaya sa halip na achievement, ang mga pinagsasabi mga kababayan, puro atake, lalong-lalo na sa mga Duterte. Wala kasing achievement na masabi siguro mga kababayan ng ating pamahalaan. While looking at your Facebook account, wala akong masyadong makita na notable achievements sa PCO Facebook page. Sa PCO. Ang nakikita ko lang recently, yung mga inspection ng ating Pangulo sa mga... Lahat puro Duterte mga kababayan. Lalong-lalo na yung talagang press release nila. Malacanang press corps mga kababayan. Wala. Puro atake. Faulty flood control projects. O hindi naman achievement yan eh. Yan ngayon ang ginagamit ni BBM mga kababayan na parang propaganda na siya rin ang dapat sisihin dyan in the first place. I don't know if it's that an achievement in itself. Nakita ko rin yung libreng sakay. Hindi yan significant mga kababayan na achievement ng isang Pangulo. Kahit mayor mga kababayan, pwede yang gawin. Hindi yan ang achievement na hinahanap natin na marinig natin galing mismo sa palasyo na siyang humahawak sa kaban ng bayan mga kababayan, perang pinaghirapan natin. I think that's quite an achievement. Pero wala akong makitang malakihan o noteworthy or notable flagship project ng ating wala talaga mga programa, wala akong makita. yung sana hinahanap natin mga programang self-sustaining mga kababayan yung hindi lang bigay dito, bigay doon, ayuda dito, ayuda doon. Hindi yan achievement. That is an easy part. Pang barangay captain yan na trabaho. And meron din kasi akong kakilala sa PCO. Eto na mga kababayan. Etong Presidential Communications Office sa halip na maglahad ng katotohanan, eto pa daw di umano mga kababayan ang unang namimeke dahil nag-hire ng mga taga-puri. Ew! Hindi naman ganun kakilala pero nakakapagkwento rin siya. Sabi niya, we hire reactors. See? Kakilala niya sa loob ng PCO mga kababayan ha. We hire reactors. Hindi na kami nagtataka. Dito, malamang sa malamang totoo yan mga kababayan.
Naniniwala tayo totoo yan dahil nakikita nyo naman di ba? Sa mga post ni BBM, sa mga post ni Lisa, sa mga post pati na nga PNP mga kababayan, Diyos ko. Under kay Marbil Late at Torre, lahat talaga. Tingnan nyo ang mga nagko-comment mga kababayan, pare-pareho ang estilo tapos nakalak ang profile. Yun pala sweldado sabi na anak ni Marcoleta. Ang trabaho ng reactors, 100 or 200 or so reactors, ang trabaho po nila ay magbigay ng positive reaction sa mga post ninyo. Nakakahiya. Para kunwari mga kababayan, pupurihin, Diyos ko. Magbigay ng positibong comment sa mga posts. Siyempre, hindi niya aaminin yan mga kababayan. Buti nga't kung totoong tao talaga yan, kundi karamihan dyan mga kababayan, baka AI ang gamit. Automated. Yun po ang trabaho. Aside from maintaining around 76 vloggers. Mayroon pang 76 vloggers pala sila mga kababayan na mini-maintain. Marcoleta, kongresista mga kababayan. At marami rin nagsasabi niyan, di ba? Hindi lang naman siya. At nakikita nyo na rin mga kababayan sa inyong mga mata. Diyan sa mga nagtotroll mga kababayan. Yan pumupuri kay Lisa Araneta Marcos na maganda, Diyos ko. Isipin nyo na lang bakit yan talaga ang i-comment? Gorgeous lady, beautiful lady, ganyan. The best president, that's BBM, ganyan-ganyan mga kababayan. Kung susuriin mo isa-isa, wala mang itong mga muka. Nakalak ang profile. Tapos walang ibang pinopost mga kababayan tungkol kay BBM. Is that correct? Deny to the max. Siyempre, hindi aamin mga kababayan. Your Honor, if I may clarify, you mentioned PCSO or PCO? PCO. Kayo ang humihingi ng budget dyan. Bakit mapunta sa PCSO? Budget deliberation pala ito mga kababayan dahil ngayong taon ito, humihingi na naman ng datong mga kababayan ang PCO budget. I'm sorry, PCO. PCO. Meron daw kayong minemaintain na 200 reactors Siyempre, hindi yan aamin. and 76 or so vloggers. To that point, Your Honor, we don't maintain reactors and bloggers. We have organic supporters of the Wow, organic! Eto kung may kakasang investigasyon mga kababayan, iimbestigahan niyang nagkokomento dyan sa kanilang sariling pages lang Dyan lang muna sa kanilang sariling pages. Hindi pa yung mga taga-atake nila mga kababayan. Iba pa yun. Yung taga-puri lang. Di ba? Makikita nyo. Dapat aksyonan ito ng Facebook mga kababayan. Ito mga faking account man ito mga kababayan. Ginagamit nila. Nahuli na nga Di ba? Ang OpenAI mga kababayan, ChatGPT, Sam Altman, nagsabing merong ginagamit na PR firm dyan sa Pilipinas na pumupuri kay BBM. Ginagamit ang AI mga kababayan para purihin si BBM at ang administrasyon at siraan si VP Sara. President who comments on our post, but we don't retain any of those bloggers or Wow! Organic daw mga kababayan ang nagko-comment. Tingnan nyo! Yung na lang, Facebook ni BBM mga kababayan. Tingnan nyo ang kanyang profile. Tingnan nyo ang mga pumupuri doon. Kung organic ba? reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our post, commenting the... Siyempre, aamin ka ba? Mas mabuti sana i-demo, no? Ipakita mismo sa kanila mga kababayan. Ipakita. Kaya pala, mayroong mga feedback mga kababayan galing sa ating mga ka-DDS na mga vloggers na bahagya kahapon mga kababayan, dahil kahapon pa ito nangyari bahagyang nabawasan ang mga trolls. Parang nag-day off sila mga kababayan dahil ayun pala, kikilatisin sila mga kababayan dyan sa Congress sa panghihingi ng budget. Bahagyang nawala mga kababayan. activities, the After nito, balik na naman siguro. programs of the President, and they are by no means employed by us. Taliwas po ang aking impormasyon na natanggap. Ito Galing mismo sa loob ng PCO mga kababayan ang informant niya. po ay binabayaran itong mga reactors natin ng 7,000 a month para magbigay ng magandang komento at magbigay ng magandang react. Siguro heart Grabe. or like. Yak na Para kakadiri. po, kumaga, Parang, babayaran ko kayo para purihin nyo ako. Naglolokohan lang. Ay, nako. maganda ang traction ng ating mga posts.
Kung sa tingin nyo po, Mr. Secretary, ito po ay organic, bakit po natin sila kailangan bayaran? Hindi po ba? Meron Oh, binitag sa tanong mga kababayan, baka ano? pa silang allowance sa load bukod po sa kanilang sweldo. Opo, with all due respect, Your Honor, hindi po namin sila binabayaran, and we can check that in the line item po of our budget. Wala po kami binabayaran na gano'n. As I said, and I will reiterate, these are organic, real people who supports the President and comments. Wow, supports the President. Meron pa ba? Anong kapuri-puri kay BBM mga kababayan? Tanga na lang ang pupuri kay BBM sa pinaggagawa niya ngayon. Kahit pa sabihin natin mga kababayan na ano, neutral ka. Wala kang nakikita talaga mga magagandang mabuting ginagawa si BBM. Liwaliw lang. Eto nga yung paglaban-laban niya sa corruption ko no mga kababayan. Sa tingin nyo kapuri-puri yan? Na in the first place, siya ang may kagagawan niyan kung hindi siya palampa-lampa at hindi niya ito hinayaan, di ba? Positively on the activities and programs of the President on our official channels, official platforms in social media. So wala po yun sa line item. Paano kung magpakita ito si Marcoleta ng ano, ebidensya? Oh, tingnan niyo mga kababayan, itsura na oh. I know what you did last summer. Sa tingin niyo basta-basta na lang niyang ano mga kababayan, sasabihin niya ni ano, Marcoleta na hindi niya alam? Wala siyang hinahawakang ebidensya? No, lagot kang kalbo ka. No budget namin, Your Honor. Kung wala po kayong binabayaran, ano po ang komposisyon ng mga job orders po? No, may mga job orders pala. COSs na binabayaran nyo that comprises most of the personnel services. Yes, Your Honor. Oh, ano-ano mga trabaho niyan pala. Pero sa tingin natin mga kababayan, under the table yan. Yung mga trolls. Masyadong sensitive yan kung ipapaalam nila mga kababayan by the papers. Nasisira yan sila, itatago yan nila. Gayon pa man, aalingasaw yan mga kababayan. Oo, malingasaw na nga. Alam na ni Marcoleta. Nakakahiya mga kababayan ano na. Kailangan mo pang mag-hire ng tagapuri sa'yo. For the JOs and the COS, their roles and responsibilities are clearly defined in the contracts that they signed, and we will be more than honored to furnish the committee with Example na lang, sige daw. the JOs and the COS contracts if required, Your Honor. Ma'am, how much? Sige ha, ibigay mo lahat ng mga CO at mga JO. Dapat ipatawag yun mga kababayan. Kung ano-anong trabaho nila Ay, ma'am, talaga. may give and left. Inom tubig muna, kalbo. Opo. Ito na lang po, as a way forward, traveling expenses, a list of all foreign and local trips, their purpose, duration, cost, and the personnel who traveled. Professional services, the names of all consultants, their terms of reference, their fees, and their specific outputs. Yan. Sa lahat ng tripping ni BBM mga kababayan sa labas, andyan yang mga taga-PCO din. I-audit din yan mga kababayan dahil mukhang nagwawaldas din yan ng pera eh. Opo. Ito naman po ano ko lang naman, pakiwari ko lang. Pakiwari. Pareho din sila ng buhok ng kanyang tatay mga kababayan. Carbon copy mga kababayan si Paulo Henry Marcoleta kay Senator Rodante. Hindi po ba mas madaling depensahan ng administrasyon kung ito ay maraming mga notable achievements? Kaso lang wala eh. Walang mga notable achievement mga kababayan. Tingnan nyo yung benteng bigas, nakalimutan na nga. Tapos ng eleksyon mga kababayan, wala na. Iniwan na naman. Mas madali siyang depensahan. Iniwan na nila. Kaysa depensahan yung mga, or labanan yung mga kritiko ng gobyerno. Yan mga kababayan, hanggang andyan yan si Claire Castro. Walang katahimikang magaganap mga kababayan dyan sa PCO. Kasi ang nakikita ko po, parang din, siguro, napansin ko rin kasi si Yusek Claire Castro, pag siya po ay nagsasalita, lagi Puro siyang paninira. on the defensive tone. Atake. Tsaka, pang-twist mga kababayan sa mga naratiba. Rather than Fake news pa. showcasing the landmark achievements of this administration, the PCO is reduced to just defending the administration from the harsh critics. Hindi po ba mas magandang kung gagawa tayo ng maganda para sa ating bansa? Wala kasing ginagawang siguro maganda. Kaya walang maipakitang maganda din. Tulad ng sinabi nyo, Walang maibalitang Secretary Dave, mas magiging organic ang mga taong dedepensa sa ating Pangulo at sa ating pamahalaan kung gagalingan natin. Ngayon, ang magdidepensa sa kanila mga kababayan, ito na lang,
yung mga binabayaran, sabi ni Marcoleta. Siya may sabi ha, huwag yung sabihin sinungaling si Marcoleta. PCO, paglalabasan kayo ng resibo, sige, tingnan natin. Ang ating pagganap ng ating tungkulin sa ating gobyerno. So sana naman po bukas o mamaya wala akong matanggap na PCO sponsored attack. No. Dahil inaasahan ko na to. Kaya lang mag-ingat lang po ang mga Sige. Mag-ingat sila dahil maiimbestigahan yan mga kababayan. Atakihin yung mga trolls. Kaya pala mga kababayan, may mga feedback galing sa ating mga kasamahang vloggers. Doon sa Facebook particular mga kababayan ha, na bahagyang nag-cool down ang mga atake kahapon mga kababayan. Ito pala ang dahilan. kinaukulan dahil Dahil na-booking ni Paulo Henry Marcoleta. baka kayo ay liable din sa cyber libel. So pag-aralan nyo rin po. Yun lamang po. Sana mag-focus po kayo sa paglalahad ng mga Kaya notable pala. achievements ng ating administrasyon rather than resorting to attacks from our Grabe, oo. Confirmed yan mga kababayan na mga peke yan at saka halatang mga bayaran niyang mga nang aatake. Dahil, yun nga, yung mga rabid na mga aatake mga kababayan, nahuli mismo ng aking kaibigan, picture ng kanyang anak ang ginamit na profile. Nakalak ang profile ha, tapos makita mo, di ba may maliit na profile picture. Picture ng anak niya kinuha ng troll. Gamit pang atake sa mga Duterte mga kababayan. Basta may mga post na pro Duterte, aatakihin nila. Ito ang sinasabi ni na Marcoleta. Aside pa yan sa tagapuri doon kay Bangag. Atake dito sa mga Duterte. critics. Mas maganda yun na taong bayan na mismo ang dumedepensa sa ating Pangulo. Fake Yung lamang po. engagement. Maraming salamat. Thank you Marcoleta ha. Junior ba yun? Ay, hindi siya junior. Henry. Paulo Henry Marcoleta. Thank you for that confirmation. Acting Mayor Baste Duterte sa isang interview po sa The Netherlands. Narito na Kinwestiyon yung... Eto na si Claire Ring mga kababayan. Ang sinasabing, puro na lang depensa. motive ng flood control probe ng Marcos administration. Mga ganyan, kagaya nung panahon ni Tatay Digong mga kababayan, na mayroong mga nang iintrigang tanong ng mga media. Sasabihin lang nila, that is their opinion, tapos. Pero, yung panahon ni Tatay Digong mga kababayan, more on pinapakita yung mga achievement, binabalita yung mga talagang nagawa ng administrasyon. Eto, dito, atake dito, kagat dito, kagat doon. said that it is a PR stunt kasi ginagawa niyang press release yan ngayon. PR stunt niyang Talagang PR stunt. arguing that Marcos cannot escape accountability after 3 years in office. So maybe the question is, how does Malacanang want to assure the public that this probe is not just for image cleansing? Yan ha. Tingnan nyo estilo ni Claire Castro. Hindi yan sasagutin mga kababayan yung question. Ililihis niya mga kababayan. Ganyan ang Claire Ring. Sino po yung sinabi niyong public official? Mayor Baste po. Nasaan po siya ngayon? Oo, di ba? Ayun, nilihis mga kababayan. Papunta na daw si Baste. Papunta na lang kay Baste ang issue na andun sa Netherlands. Hoy! Nandun sa Netherlands si Baste dahil sa amo mong ungas. Sa the Netherlands. Wala po sa Davao City. Issue na naman niya mga kababayan. Bakasyon. Kung hindi niyo pinadala, dilaw. Dilaw, Kagaya ng ngipin ni BBM sa dahig, hindi yun pupunta ng dahig, ungas. Okay. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Wow, manood na namin siya sa aming PR stunt. PR stunt nga. Thank you po. So, confirm. Mukao. Ngiting aso, kababayan, Ay, nato. Yung ngiti, tapos, paglapit mga kababayan, kagating ka. Ganyan, itsura ngiting aso. Next is Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas. Bawal ang waldas. Ayun, nagwaldas mga kababayan. Yusek, good morning po. Yusek, meron po ba tayong timeline para masampahan na finally ng kaso yung mga taong involved dito sa flood control projects? Dapat na umpisahan ng para sampahan ng makapag-request kaso din mga tayo kababayan. ng whole departure order kung sakasakali man doon sa mga taong sangkot at hindi makalabas ng bansa. Eto sigurado ng Ghost Project, dapat ora mismo papatagalin na, makakatakas na naman. Sa ginagawa pong pag-iimbestiga ng Pangulo dito, ito naman po ay... Bakit ang Pangulo ang imbestiga? Ano siya, investigador?
Pakilusin niya ang prosecution na mga kababayan, DOJ na. Talagang sampahan na ng kaso. Hudyat na rin po para sa mga ibang government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs, na magkaroon po ng pag-iimbestiga rito. Marami po tayo nakikita Puro na investigation, maraming nagkakaroon ng investigation. luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC. Case built up na. Kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita po natin na itong mga contractors na to, mga Kongresista din. kontratista na to ay napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay naaayon din sa mga MERS permit or business permit na kanilang binabayaran sa LGUs. Alam nyo mga kababayan, kung itong sina BBM hanggang kontraktor lang ang kanilang tutugisin, wala ring silbi. Wala ring silbi. Dahil mapapalitan lang din yung kontraktor mga kababayan eh. Bakit wala siyang pronouncement masyado mga kababayan dito sa mga kongresistang nang huhut-hut sa mga contractors na ito? Kaya niyang pakilusin ni BBM eh. Pero hindi, mga kababayan, hindi. Kaya nga, PR stunt, ang sabi ni Baste. Pati po sa BIR. So, ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol. Ay, Diyos ko, Lord. Follow up po, Sir Ivan Marina, GMA. Ivan, Yusek, related po doon sa binanggit ninyo in opening this briefing. You said that the President ordered a lifestyle check amid investigation. Can you tell us more about this? unahin niyo si Tambaloslos. Sino ho ang saklaw nitong lifestyle check na ito? Unang-una po, hindi po No, unang-una. Kanina ka pang unang-una. Kalagitnaan na yan ng mga kababayan. Unang-una pa rin ang sinasabi. Yan. Hanggang sa huli, unang-una pa rin yung kanyang mga opening statement. natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. So far, ang nababanggit na ho ng Pangulo, mga kontrata, mga contractors, of course, officers or officials of the Department of Public Works and Highways. Pero wala pa ho siya napapangalanan na politiko. Oh, yan. Resista. Yan mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. Dahil yung mga kontraktor na yan, sige, example, makulong yan lahat. Mapapalitan yan ng other contractors. At habang andyan yung mga buhaya, mga kababayan, na sila ang may hawak ng pondo. Sila ang mamimili ng kontraktor, mga kababayan. Doon na naman sila makikipag-deal sa bagong kontraktor. Senador o kung sino mang Non-stop posibleng yan. involved dito sa mga proyektong ito. Is the President getting there? Mangyayari po Yes, kaya to? definitely. Sinabi naman din po ng Pangulo na hindi ito titigilan at tatapusin niya to bago siya matapos ang termino. And then, another thing, DPWH mismo, mga kababayan. Dahil sila ang nag-e-execute ng mga dyan proyektong iyan. I-cleansing. Paano mag-cleansing, mga kababayan, na hindi nga sinisibak ni BBM itong ulo ng DPWH. Ang kanyang sekretary. Na siyang command responsibility yan Ang daming hokus-pokus sa kanya under his leadership. Hindi pa rin niya papalitan, mga kababayan. Walang silbihan. Walang silbihan. Panghuli po, nabanggit ng Pangulo mismo sa kanyang bibig nanggaling. Sa I kanya am mga getting bunga very nga. angry with what I'm discovering Oh. about all these Getting flood control angry. projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What can the public expect to come out of this anger? Wala! Angry now, party later. Magdidemanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Bakit wala pa? Walang sisinuhin, Walang malapit sisinuhin. sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang Tingnan natin na si Tambalostos hindi yan masasali ha. involved dito, sasampa ng kaso. Pati nga si BBM mismo dapat yan sampahan ng kaso. Thank you. Thank you. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Ma'am, on lifestyle Tanungin mo, Ivan, kailan? Mema lang yan may masabi lang mga check po, kababayan. who will lead the lifestyle check? Sa bawat ahensya, may Baka ang magla-lifestyle check ang mga kongresista lang. Sila lang din mga kababayan ang bigyan ng kapangyarihan yan, ang animal. naman po na pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman pwedeng mag-initiate, ang BIR pwedeng O hindi enough ang lifestyle check. mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH, pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Although Matamlay siya, no? Oh. Bakit ka malungkot? Malapit na rin ba ito sa chopping board, mga kababayan? O baka napagsabihan dahil sinabihan ni Marcoleta, mga kababayan, na puro kayo atake. O parang nag-tone down ngayon, mga kababayan, no? DPWH, pero
will this cover all departments po under executive? Lahat na may involved patungkol muna sa flood control projects na maanomalya. Salamat po. Thank you. One last follow-up. Alexis Romero. USEC, so it will cover everyone. But given na may mga nagsasabing yung corruption is deeply entrenched within the bureaucracy, how do we ensure the independence of such investigations considering ang sabi ninyo, each lahat may agency will kurakot. conduct its own? Nagsalita na po kasi ang Pangulo. So, Salita na. Ang daming sinasabi. Oh, nagsalita lang kasi ng Pangulo. Ay, nako. Ang gusto naming marinig, kumilos na kasi ang Pangulo. Walk the talk. Walk the dapat talk. ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Hanggang salita lang. Paano niya na-i-ensure na tatalima sa kanyang sinabi? Wala na kasing takot mga kababayan dahil weakling Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala. At wala na kami tiwala. Ano kayo, siniswerte? Magiging questionable din po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. So you can guarantee that this will be independent and it will Hindi. Ewan na lang natin kung ano solusyon not dyan. be- Ang solusyon dyan mga kababayan, kamay na bakal talaga. Hanggang si BBM ang presidente mga kababayan. Ay nako, wala tayong aasahan dyan. Walang aasahan dyan, promise. Nasa leadership kasi yan partisan. Definitely. Salamat po. Maraming salamat po para po sa susunod na katanungan. Bakit ganyan ang reaction mo? Susunod na katanungan, Ana Bajo, GMA News. Parang dissatisfied. Good morning, ma'am. Ma'am, kamustahin lang po namin yung level of trust and confidence ni Presidente kay Secretary Bonoan given ng mga developments Wala sa na, flood control probe. Buo pa rin po ba yung Uy, kumpiyansa? Diyos ko, kung si BBM mga kababayan, nagtitiwala pa rin dyan kay Bunuan. Something is wrong with you, BBM talaga. Sa ng Presidente kay Secretary? Sa ngayon, Bumungad na sa kanya mga kababayan ang kabalbalang pinagagawa ng DPWH. Titiwala pa rin siya. Kaya nga, nasasabi natin drama dahil wala man lang natanggal mga kababayan. wala naman po nababanggit na anuman ng Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, Aksyon, aksyon, hintayin aksyon. naman po natin. Hindi Pero bakasyon. As of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Ma'am, yung Trash! Hindi trust. nabanggit ni former DPWH Secretary Singson na nakatanggap siya ng fillers from the palace para bumalik sa DPWH as Secretary. Confirm po ba na may ganito pong fillers ang palace, ma'am? Sa ngayon po ay itatanong po natin, bibigyan ko po kayo ng detalye patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Thank you. Wow. Clay Perdilla, PTB4. Ay, nako. Good morning po, Yusek. Yusek, can you confirm the revelations of Kong Ridon that ghost and substandard projects in Bulacan and in Benguet were included in the NEP, possibly making DPWH sole responsible for this? How did the President confront Secretary Bonoan at ano po yung naging response niya? Kung yun naman po ay a priority project at naaayon sa NEP, mas accountability is stricter. Ang tanong, bakit andyan pa rin si Bunuan? Stricter. Mas lalo itong tututukan ng Pangulo. Pero ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko, hindi po... Yan mga kababayan, no? Magtatakipan na lang yan mga kababayan. Ang unang-unang dapat gagawin ni BBM dyan. Alisin yang si Bonoan, yung sekretary mga kababayan. Palitan, kung gusto niya ipalit si Magalong. Yung talagang leader na mas maganda galing sa PMA at military mga kababayan na talagang kakastigo dyan. Pipitol dyan sa mga animal mga kababayan. Dahil kung si Bonoan pa rin parang wala rin mangyayari talaga. Sa kanyang panahon nga nangyari yung mga kurakutan. Ang mangyayari dyan, pagtatakpan pa yan para maabsuelto ang kanilang mga sarili. O nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan. Pantay-pantay na imbestigahan. Puro imbestiga hanggang salita Lista lang. Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. On another topic lang Kay po, mong mukha mo. yung legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, si Nicholas Kaufman, na-interview Ayan na naman. Paboritong topic niya mga kababayan. Pero matamlay Dahil na-call out ni Marcoleta, nung anak ni Marcoleta mga kababayan, ang PCO kahapon na puro daw attacking ginagawa. siya. And Parang sinabi niya nag-tone na down. Oh. He is asking na
usap with the Philippine government and said, I want to negotiate the former president's return now. Isa to pa the yan si Philippines." Kaufman, bakit Will Malacanang makipag-uusap ka even dyan sa- open its doors to this request of Ngag-ngag? Mr. Kaufman? Wala pa pong request kami natatanggap. But kung dumating man po yung request, ma'am, willing Uy, ba ang Diyos ko, Malacanang Lord, wag makipag-usap? sanang So mangyari. hypothetical right now. So magbigay muna siya ng request. Okay. Ay, Kaufman, don't deal with the devil, Kaufman. Diyos ko. Thank Ay, bahala kayo dyan. O, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.